Madaling lokohin ang matandang yan. Parang kalabaw na susunod-sunod lang sa kung saan ko man hatakin ang tali. Pagkatapos nitong gabing ito, sa akin na ang lahat. Ang mga salitang iyon, bagaman binigkas sa isang mahinang bulong, ay tila isang malakas na sampal na bumasag sa katahimikan ng marangyang silid ng La Corona Restaurant. Si Amaryllis ay nakatayo sa anino ng malalaking kolum ng establishmento. Hawak ang isang bote ng mamahaling alak na nakabalot sa malinis na puting tela. Nanigas ang kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa likod ni Faustino, ang lalaking nakasuot ng makinang na Amerikana na tila ang bawat hibla ay gawa sa panlilinlang. Huminga ng malalim si Amaryllis, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Sa bawat segundo ng kanyang pananatili sa lugar na ito, tanging ang mukha ng kanyang ina, si Aling Sion, ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Naalala niya ang maputlang mukha ng ina. Ang hirap nitong paghinga sa loob ng kanilang maliit na barong-barong at ang reseta ng gamot na hindi niya pa rin mabayaran. Isang pagkakamali lang sa trabahong ito at tuluyan ng mawawalan ng hininga ang tanging kayamanang meron siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Doon ay nakaupo si Lito, isang lalaking may mga kamay na magaspang at balat na sinunog ng araw sa Davao. Ang kanyang barong ay maayos, ngunit bakit tila kupas na ang kulay nito sa ilalim ng nagniningning na chandelier ng restaurant. Nakita ni Amaryllis ang paglabas ni Lito ng isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Ipinakita ito ni Lito sa mga dayuhang kasosyo na nasa harap nila. Ang mga mata ni Lito ay nagniningning sa katapatan at pagmamalaki habang itinuturo ang malalawak na puno ng kakao na itinanim pa ng kanyang ama. "My friend Faustino saved me before," sabi ni Lito sa kanyang payak na Ingles habang nakatingin kay Faustino ng may buong pagtitiwala. "Kaya alam ko, this partnership will help my people sa Davao. Faustino is like a brother to me." Isang mapait na sikdo ang naramdaman ni Amaryllis sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang alak sa mukha ni Faustino. Nakikita niya sa mga mata ng kaibigan ni Lito ang isang uri ng kasakimang tanging ang mga taong nawalan na ng kaluluwa ang nagtataglay. Habang ibinubuhos ni Amaryllis ang alak sa baso ni Lito, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Ang marahang pagdaloy ng likido sa kristal na baso ay ang tanging himig na namamayani sa paligid. Ngunit sa pandinig ni Amaryllis, ito ay tila tunog ng isang bumagsak na pangarap. "You're too kind, Lito," sagot ni Faustino sa wikang Taglish, habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. "Don't worry about the English terms in the contract. I already explained it to them. Just sign here and everything will be settled. Para sa atin din naman ito." Inilapag ni Faustino ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahina ay tila isang bitag na naghihintay na sumaklot sa leeg ng isang inosenteng tao. Gamit ang kanyang mga mata na dati ay nakasanayang magbasa ng mga klasikong literatura bilang isang guro, mabilis na sinulyapan ni Amaryllis ang mga sugnay sa ilalim ng pahina. Doon, sa gitna ng maliliit na letra at teknikal na salita, ay nakatago ang katotohanang ikawawasak ni Lito. Walang sosyohan, walang tulong para sa mga magsasaka. Ang lahat ng karapatan sa lupain at sa ani ay maililipat sa pangalan ni Faustino. Sa sandaling lumapat ang tinta sa papel. Napatingin si Lito sa ballpen na iniaabot ni Faustino. Ang kanyang kamay ay tila nag-aalinlangan, hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan. Para kay Lito, ang bawat butil ng kakao ay dugo at pawis ng kanyang pamilya. Para naman kay Faustino, ito ay mga pilak lamang na isusugal niya sa susunod na pagkakataon. "Pirman ka na, Lito, para mapadala na natin ang tulong sa Davao bukas na bukas din." Paghimok ni Faustino,
Ang kanyang boses ay naging malambot at mapang-akit, tila isang ahas na dahan-dahang pumupuluot sa kanyang biktima. Naramdaman ni Amaryllis ang lamig ng pawis sa kanyang noo. Sa kanyang isipan, nagtatalo ang dalawang boses. Ang isa ay nagpapaalala sa kanya tungkol sa kanyang ina na naghihintay ng gamot, at ang isa naman ay sumisigaw para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Namataan niya ang manager ng restaurant na si Cynthia na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Ang mga mata nito ay nagbababala na huwag siyang gagawa ng anumang eksena. Dahan-dahang ibinaba ni Lito ang ballpen sa papel. Ang dulo ng panulat ay tila isang patalim na handang humiwa sa kinabukasan ng isang buong komunidad. Tumingala si Lito at sa isang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang magsasakang puno ng pag-asa at ang boyba na puno ng lihim. Sa mga mata ni Lito, nakita ni Amaryllis ang parehong katapatan na dati ay taglay din niya bago siya sirain ng mundong ito. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng kaluluwa ni Amaryllis. Kung mananatili akong tahimik ngayong gabi, may pagkakaiba ba ako sa mga taong sumira sa buhay ko? Dahan-dahan niyang hinigpitan ng hawak sa puting tela sa kanyang kamay. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumasalamin sa kanyang natitirang dangal. Habang papalapit ang dulo ng ballpen sa linyang dapat pirmahan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Amaryllis. Alam niyang, sa susunod na segundo, ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Amaryllis, anong nangyayari sa'yo? You are acting like a ghost in front of the guests. Ayusin mo ang sarili mo kung ayaw mong mawalan ng trabaho bago matapos ang shift na ito. Anging matalim na boses ni Cynthia, ang floor manager ng restaurant, ay tila isang hagupit na bumasag sa naglalakbay na isipan ni Amaryllis. Ramdam niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Cynthia sa kanyang braso, sapat na upang mag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Hindi nakapagsalita si Amaryllis. Ang kanyang mga labi ay nananatiling nakatikom, habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa sahig, pilit na iniiwasan ang mapanuring mga mata ng kanyang superior. Pasensya na po, Ma'am Cynthia. Hindi lang po maganda ang pakiramdam ko. Mahinang tugon ni Amaryllis. Ang kanyang boses ay tila isang paghingi ng tawad sa sariling pagkakaroon. I don't care about your feelings, Amaryllis. Ang kailangan ko ay ang serbisyo mo. Tingnan mo ang lamesa ni na Mr. Faustino. Halos matuyo na ang kanilang mga baso dahil sa katititig mo sa kanila. One more mistake and you're out. Is that clear? Pagkatapos bitiwan ng mga salitang iyon, tinalikuran siya ni Cynthia na may kasamang matunog na pag-ikot ng kanyang mga takong sa makintab na sahig. Nagtungo si Amaryllis sa loob ng pantry, ang tanging lugar kung saan maaari siyang huminga ng malalim palayo sa mapanuring paningin ng lahat. Humilig siya sa malamig na dingding at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim ng kanyang balintataw, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang panahon kung kailan ang kanyang mga kamay ay hindi may hawak na tray, kundi yeso at libro. Tila amoy pa niya ang alikabok ng chalk sa loob ng isang maliit na silid-aralan sa probinsya. Naalala niya ang mga ngiti ng kanyang mga estudyante, ang kanilang mga tawanan, at ang kagalakang nararamdaman niya sa tuwing may isang batang nakakaunawa sa kanyang itinuturo. Ngunit ang alaala ng kaligayahan ay mabilis na napalitan ng lamig ng opisina ng kanilang punong guro. Ang mga mata ng kanyang mga kasamahan na dati ay puno ng paghanga, ay biglang napuno ng panghuhusga dahil sa isang maling paratang na hindi niya kailanman nagawa. Ang sakit ng pagtataboy, ang kahihiyan ng pagkawala ng lisensya, at ang pagguho ng kanyang pangarap, ang lahat ng iyon ay muling humiwa sa kanyang puso. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang pagyanig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Sa pag-aakalang ang kanyang ina ang tumatawag, mabilis niya itong sinagot. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi ang malambot na tinig ni Aling Sion. Hello,
Is this Miss Amaryllis? This is Nurse Elena from the General Hospital. I'm calling about your mother, si Aling Sion po. Her condition is critical and her heart is failing. We need to perform the surgery as soon as possible, but we need the initial deposit of 100,000 pesos before we can move her to the operating room. Tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Amaryllis. Ang bawat salita ng nurse ay tila mga mabibigat na bato na ibinabagsak sa kanyang balikat. 100,000 piso. Ang halagang iyon ay tila isang bundok na hindi niya kailanman maaakyat sa tanang buhay niya. Bilang isang boy band, ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng mga luhang hindi niya mapigilan. Nurse, pakiusap. Gagawa po ako ng paraan. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting oras. Pagsusumamo ni Amaryllis, ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. We are doing our best, Miss Amaryllis, but time is running out. Please, asikasuhin niyo na po ang deposit. Ang huling sabi ng nurse bago naputol ang linya. Iniwan si Amaryllis sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Lumabas si Amaryllis ng pantry na parang isang taong naglalakad sa gitna ng isang bangungot. Ang kanyang mga paa ay kusang naglakad pabalik sa dining area. Tila hinihila ng tadhana patungo sa lamesa kung saan nakaupo si Lito. Sa malayo, nakita niya si Lito na hawak na ang ballpen. Ang dulo nito ay nakalapat na sa papel, handang lumikha ng isang pirma na habang buhay na magbubura sa kanyang pag-aari sa lupang kanyang minahal. Napatingin si Amaryllis kay Faustino na nakaupo sa tapat ni Lito. Ang ngiti ni Faustino ay tila isang nakatagong patalim, nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, puno ng tagumpay at kasamaan. Sa isang banda, naroon ang buhay ng kanyang ina na nakasalalay sa kanyang trabaho at sa pananahimik niya. Sa kabilang banda naman ay ang kinabukasan ng isang inosenteng tao na tila salamin ng kanyang sariling nakaraan, isang taong malapit ng biktimahin ng isang kasinungalingan. Tumigil ang tibok ng puso ni Amaryllis nang makita niyang dahan-dahang iginagalaw ni Lito ang kanyang kamay upang simulan ang unang letra ng kanyang pangalan. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ng ballpen ay tila isang segundo na binabawas sa buhay ng kanyang dangal. Ang pawis sa kanyang mga palad ay nagsimulang dumaloy at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila sumisigaw sa tindi ng tensyon. Itataya ba niya ang huling pagkakataon na mailigtas ang kanyang ina para sa isang estranghero? O hahayaan niyang malunod sa dilim ang isa pang kaluluwa dahil lamang sa kanyang sariling takot? Habang ang ballpen ay tuluyan ng humahalik sa papel, ang paningin ni Amaryllis ay nagdilim at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling konsensya na humihingi ng kasagutan. Tila lalong naging malamig ang hangin sa loob ng restaurant o baka ang sariling takot lamang ni Amaryllis ang nagpapadama sa kanya ng panginginig na yon. Habang muli siyang lumalapit sa lamesa ni Lito at Faustino, ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Ang boses ng nurse sa telepono ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang malupit na paalala na ang bawat minutong lumilipas ay ninanakaw ang hininga ng kanyang ina. Lito, kaibigan, tandaan mo. Simula ni Faustino habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Lito, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng pagkalinga. Sino ba ang nandoon noong hinagupit ng malakas na bagyo ang Davao? Sino ba ang nag-abot sa iyo ng puhunan ng rin ng baha ang iyong mga unang pananim? Ako lang, Lito. Ako lang ang hindi tumalikod sa iyo. Nakita ni Amaryllis ang paglambot ng anyo ni Lito. Ang mga mata ng matanda ay napuno ng pasasalamat. Isang uri ng katapatang, tila isang sumpa sa mundong ito ng mga mapagsamantala. Ang utang na loob na ito ang siyang nagsisilbing kadena na humihila kay Lito patungo sa kapahamakan. Alam ko, Faustino, hinding-hindi ko makakalimutan yon. Mahinang sagot ni Lito.
Kaya nga buo ang tiwala ko sa'yo. Itong kontratang ito, alam kong ito na ang mag-aangat sa amin. Habang nagpapanggap na nag-aayos ng mga kubyertos, ipinatama ni Amaryllis ang kanyang paningin sa mga dokumentong nakalatag. Ang kanyang mga mata, na sinanay sa loob ng maraming taon ng pagtuturo ng wika, ay mabilis na humuli sa isang salitang tila isang lason sa gitna ng mga pangungusap. Sa halip na salitang nagpapahiwatig ng pag-upa o pansamantalang paggamit, ang nakasulat ay absolute transfer of ownership. Isang malupit na pagsasalin na sadyang inilihim ni Faustino kay Lito. Naramdaman ni Amaryllis ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Gusto niyang sumigaw, sabihin kay Lito na ang kapatid na tinatawag niya ay isang lobong nagpapanggap na tupa. Ngunit sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, ang imahe ni Cynthia at ang banta ng pagkawala ng trabaho ang nagiging busal sa kanyang mga labi. "Wait, Faustino!" Pagpigil ni Lito habang sinusuri ang isang pahina. "Ano uli itong part na ito? Parang ang haba ng explanation sa English." Isang mabilis na kaba ang dumaan sa mukha ni Faustino bago ito napalitan ng isang mapanuring ngiti. "Wala yan, Lito. Legal jargon lang yan para sa insurance ng mga equipment. Sinisigurado ko lang na protektado ka. You know me, I always look after your best interests. Hindi mo na kailangang intindihin ang bawat salita. Ako na ang bahala sa lahat." Ang gaslighting ni Faustino ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumulunod kay Lito. Habang nangyayari ito, kumuha si Lito ng isang maliit na balot mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang ilang piraso ng tuyong mangga. "Nga pala, Amaryllis," tawag ni Lito sa kanya. Ang boses ay puno ng kababaang loob. "Pasensya ka na kung marami kaming hinihingi. Galing ito sa sarili kong puno sa Davao. Matamis ito, hindi tulad ng mga nabibili sa mall. Tikman mo, Hija. Salamat sa pag-aasikaso sa amin." Inabot ni Amaryllis ang piraso ng mangga. Ang magaspang na kamay ni Lito, nang dumikit sa kanyang palad, ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang init ng tunay na pagkalinga ng isang ama. Ang tuyong mangga ay tila sumasalamin sa lahat ng pagsisikap ni Lito, sa kanyang pangarap at sa kanyang malinis na puso. Sa sandaling iyon, hindi na lamang isang estranghero si Lito para kay Amaryllis. Siya ang simbolo ng lahat ng taong niloko dahil lamang sa kanilang labis na kabutihan. Nang nguyain ni Amaryllis ang mangga, ang tamis nito ay humalo sa pait ng kanyang mga luha na pilit niyang ikinukubli. Isang gintong sandali sa gitna ng isang madilim na gabi. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag ng ang marahang paghampas ng mga sapatos sa sahig ay naging hudyat ng pagdating ng isang di inaasahang panauhin. Isang lalaking nakasuot ng madilim na Amerikana na may mukhang tila hindi marunong ngumiti ang lumapit sa kanilang lamesa. Hindi ito isa sa mga investor. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at panganib. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang sobrang kulay kape sa tapat ni Faustino. "Mr. Faustino," ang boses ng lalaki ay malamig at walang emosyon. "Ito na ang huling paunawa. Kung hindi mo mababayaran ang iyong mga obligasyon bago matapos ang linggong ito, alam mo na kung ano ang susunod na mangyayari." Wala ng extension. Nanigas si Faustino. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang naging maputla, tila nawalan ng lahat ng dugo. Mabilis niyang kinuha ang sobre at itinago ito sa ilalim ng kanyang dokumento. Ngunit sapat na ang bilis ng mga mata ni Amaryllis upang mabasa ang nakasulat sa itaas na bahagi ng papel. "Final Notice of Foreclosure and Debt Settlement." Tumingin si Faustino kay Lito at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng kasakiman, kundi ng isang desperadong takot. Isang takot ng isang taong handang pumatay o manira ng buhay upang maisalba ang sariling balat. "Sino siya, Faustino? May problema ba?"
Nag-aalalang tanong ni Lito. Ang kanyang kamay ay nakapatong na sa ballpen, handa ng pirmahan ng anuman para lamang matulungan ang kanyang kaibigan. Tumingin si Faustino kay Lito, pagkatapos ay kay Amaryllis na nakatayo pa rin sa tabi nila. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang mahigpit na kable na anumang sandali ay mapuputol na. Sa loob ng sobrang iyon, nakatago ang tunay na dahilan kung bakit kailangan ni Faustino ang lupa ni Lito sa gabing ito. Ang bawat sandaling lumilipas ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa orasang hindi na mapipigilan. Nakita ni Amaryllis ang panginginig ng kamay ni Lito habang iniaayos nito ang posisyon ng ballpen sa ibabaw ng kontrata. Si Faustino naman ay tila isang buwayang naghihintay sa gilid ng pampang. Ang mga mata ay nakatitig lamang sa dulo ng panulat, naglalaway sa inaakalang tagumpay. Hindi na maaaring maghintay pa si Amaryllis. Alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, ang huling pagkakataon na mailigtas ang dangal ng matanda ay tuluyan ng lalamunin ng dilim. Sa isang mabilis, ngunit tila kontroladong pagkakataon, ang bote ng merlot na hawak ni Amaryllis ay tumagilid. Ang madilim at pulang likido ay bumuhos mula sa bibig ng bote, tila isang mapait na ilog na humahalik sa malinis at puting barong ni Lito. Ang bawat patak ng alak ay dahan-dahang gumagapang sa mga hibla ng tela, lumilikha ng isang malaking mantsa na tila isang sugat sa dibdib ng matanda. "Oh my God! I'm so sorry, sir. Napaka-clumsy ko po. Pasensya na talaga." Ang boses ni Amaryllis ay puno ng kunwaring gulat, habang mabilis niyang inilalabas ang mga puting napkin mula sa kanyang apron. "Ano ba? Mag-ingat ka naman. Kita mong importanteng usapan ito, sisirain mo pa." Ang boses ni Faustino ay naging matalim at puno ng puot. Tila ang mantsa sa barong ni Lito ay isang malaking balakid sa kanyang plano. "Hayaan mo na, Faustino. Aksidente lang naman." Mahinahong sabi ni Lito, bagaman bakas ang panghihinayang sa kanyang mukha para sa suot na barong. "Sir, pakiusap. Hayaan niyo po akong tulungan kayong linisin ito sa washroom. Baka po manariwa ang mantsa kapag hinayaan nating matuyo." Mabilis na suhestiyon ni Amaryllis. Ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng isang tahimik na pagsusumamo kay Lito. Tumayo si Lito at sumunod kay Amaryllis patungo sa gilid ng restaurant, palayo sa mapanuring pandinig ni Faustino at ng mga investor. Nang makapasok sila sa isang tahimik na pasilyo malapit sa mga banyo, huminto si Amaryllis. Tumingin siya sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig bago dahan-dahang humarap sa matanda. Ang kanyang mga kamay, na may hawak pa ring basang tela, ay nanginginig sa tindi ng kaba. "Lolo Lito, makinig po kayo sa akin ng mabuti." Ang bulong ni Amaryllis ay tila isang hanging nagdadala ng babala. "Huwag po kayong pipirma sa papel na yan. Niloloko kayo ng kaibigan nyo." Natigilan si Lito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Tila hindi maunawaan ang mga salitang lumabas sa bibig ng boy band na kanina lang ay tahimik na nagsisilbi sa kanila. "Ano ang sinasabi mo, Hija? Si Faustino ay parang kapatid ko na. Hindi niya magagawa sa akin ang iniisip mo." "Lolo, nakita ko po ang mga dokumento. Ang nakasulat po sa Ingles ay hindi ang sinasabi niya sa inyo. Ibebentang lahat ang lupa niyo sa kanya. Hindi po ito partnership." Patuloy ni Amaryllis, ang bawat salita ay tila isang kutsilyong humihiwa sa pader ng pagtitiwala ni Lito. "Guro po ako bago ako napunta rito. Alam ko po ang ibig sabihin ng bawat salitang nakasulat doon. Hindi ko po kayang makita na ang isang taong may mabuting puso na tulad ninyo ay ituturo sa maling landas." Naramdaman ni Amaryllis ang pait ng kanyang sariling karanasan na humahalo sa kanyang mga salita. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot kay Faustino, kundi dahil sa sakit ng katotohanang minsan na rin siyang nabiktima ng isang kasinungalingan. "Huwag niyo pong hayaang mawala sa inyo ang lahat dahil lang sa utang na loob. Ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman magnanakaw
ng iyong kinabukasan. Si Lito ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay tila isang mapait na canvas ng kalituhan at sakit. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa pagitan ng kawalan at ng tapat na mukha ni Amarilis. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging napakabigat. Tanging ang marahang pagtulo ng tubig mula sa isang malapit na gripo ang nagbibigay ng ritmo sa kanilang pag-uusap. "Guro ka?" Ang tanong ni Lito ay punong-puno ng pagtataka. Tila sinusukat ang bawat hibla ng pagkatao ni Amarilis. "Opo, Lolo. At ang unang leksyon na natutunan ko ay ang katotohanan ang siyang tanging magpapalaya sa atin." Tugon ni Amarilis. Ang kanyang paningin ay nananatiling matatag sa gitna ng kanyang pagluha. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang marinig nila ang marahang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig mula sa kanilang likuran. Ang bawat hakbang ay tila isang babala ng isang darating na banta. Nang lumingon si Amarilis, nakita niya si Faustino na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay balot ng isang madilim na anino at ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagniningas sa galit. Ang kanyang tindig ay tila isang maninila na nakahanap ng kanyang biktima sa isang madilim na sulok. "Lito, bakit ang tagal nyo?" Ang mga investor ay naiinip na. Ang boses ni Faustino ay naging malamig at may bahid ng pananakot, habang ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumipat mula kay Lito patungo kay Amarilis. "At ikaw, Hija, parang lumalampas na ang serbisyo mo sa trabahong ibinibigay ko sa iyo. Meron ka bang sinasabi sa kaibigan ko na hindi ko dapat malaman?" Naramdaman ni Amarilis ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Sa tingin ni Faustino, alam niyang ang digmaan ay tuluyan ng nagsimula. At ang bawat salitang binitawan niya sa loob ng pasilyo ay maaaring maging mitya ng kanyang sariling kapahamakan o ng kaligtasan ni Lito. Ang bawat salitang binitawan ni Faustino ay tila mga piraso ng yelo na dumidikit sa balat ni Amarilis, nag-iiwan ng manhid at hapdi na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang puso. Sa loob ng madilim na pasilyong yon, ang anyo ni Faustino ay tila lalong lumaki. Nilalamon ang liwanag na nagmumula sa dining area. Hinawakan ni Faustino ang braso ni Amarilis nang may diwastong higpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa manipis na tela ng uniforme ng dalaga. "Huwag kang magmamarunong, Hija. Isang boy band ka lang dito at ako ang nagbabayad para sa serbisyo ninyo." Ang bulong ni Faustino ay puno ng malapot na pagbabanta. Ang kanyang hininga ay amoy alak at tabako. "I know your story, Amarilis. Alam ko ang nangyari sa probinsya. Ang gurong itinaboy dahil sa iskandalo. Huwag mong hintayin na pati rito sa Maynila ay mawalan ka ng pagtataguan. I can make one phone call at sisiguraduhin kong pati ang lisensya mo ay tuluyan ng magiging abo." Naramdaman ni Amarilis ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang takot na pilit niyang ibinabaon ay muling sumibol, tila isang ligaw na damo na sumasakal sa kanyang tapang. Ngunit bago pa man siya makasagot, nagbago ang anyo ni Faustino. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapanlinlang na awa at dahan-dahan niyang binitiwan ang braso ni Amarilis upang kumuha ng isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang Amerikana. "Pero hindi ako masamang tao, Amarilis. I want to help you." Patuloy ni Faustino habang inilalapit ang sobre sa kamay ng dalaga. "Narinig ko ang usapan niyo sa telepono kanina. 100,000 piso para sa operasyon ng nanay mo, di ba? Eksaktong halaga ang narito. Isipin mo, Hija, isang pirma lang ni Lito at ligtas na ang nanay mo. Hindi mo na kailangang magmakaawa sa mga ospital. You can save her life today. Just keep your mouth shut and let the old man sign the papers." Ang bigat ng sobre sa kanyang palad ay tila bigat ng 1,000 sementeryo. Napatingin si Amarilis sa kulay kapeng papel. At sa loob nito, alam niyang naroon ang lunas para sa bawat paghihirap ng kanyang ina. Naroon ang pag-asa para sa isang maayos na bukas
malayo sa amoy ng gamot at sa tunog ng mahihirap na paghinga ni Aling Sion sa gabi. Ang tentasyon ay tila isang malakas na agos na nagnanais siyang tangayin palayo sa kanyang mga prinsipyo. Tumalikod si Faustino at dahan-dahang naglakad pabalik sa lamesa. Iniwan si Amaryllis na nakatayo sa gitna ng dilim. Hawak ang presyo ng kanyang pananahimik. Nagtungo si Amaryllis sa loob ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi pa bumibitaw. Naupo siya sa isang sulok, yakap ang sobre sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat, isang marahas na pagpapaalala sa kanyang sariling kahinaan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tila narinig niya ang malambot at nanghihinang boses ng kanyang ina. Naalala niya ang isang hapon sa kanilang probinsya noong siya ay bata pa, habang tinatahi ni Aling Sion ang kanyang punit na uniforme sa ilalim ng liwanag ng isang gasera. Ang mga kamay ng kanyang ina ay puno ng mga talsik ng karayom, ngunit ang boses nito ay nanatiling matatag at puno ng dangal. "Anak, tandaan mo?" Ang tinig ni Aling Sion sa kanyang gunita ay tila isang gintong sinulid na muling nagtatahi sa kanyang nagkakalas-kalawas na kalooban. Ang gutom na tiyan ay mas madaling tiisin kaysa sa mabigat na konsensya. Ang perang galing sa panlilinlang ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kagalingan. Mas pipiliin kong mawalan ng lahat kaysa mabuhay sa ilalim ng anino ng kasalanan ng iba. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na nagpasingas sa apoy ng tentasyon sa loob ni Amaryllis. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tumayo ng may bagong lakas. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto at ang kanyang paningin ay naging kasing linaw ng kristal. Alam na niya ang kanyang dapat gawin. Hindi niya maaring iligtas ang buhay ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagpatay sa kaluluwa ng isang inosenteng tao. Lumabas si Amaryllis mula sa kusina. Bitbit ang sobre at ang kanyang natitirang dangal. Ang bawat hakbang niya sa dining area ay tila isang martsa patungo sa isang digmaan na alam niyang hindi niya maaaring atrasan. Ang restaurant ay puno ng mga tao, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana, at ang mga tawanan ng mga mayayaman ay tila isang background music sa isang trahedyang malapit ng magbago ng anyo. Nakarating siya sa lamesa ni Lito at Faustino. Si Lito ay hawak muli ang ballpen. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit handa ng sumunod sa kaibigan. Si Faustino naman ay nakasandal sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nagniningning sa inaakalang tagumpay habang hinihintay ang pagdating ng boy band na kanyang nabili. Sa halip na ilagay ang sobre sa ilalim ng tray, inilapag ito ni Amaryllis ng buong lakas sa gitna ng lamesa, sa tapat mismo ni Faustino. Ang tunog ng sobre sa ibabaw ng matigas na kahoy ay sapat na upang mapalingon ang mga kalapit na lamesa. Ang mga mata ni Faustino ay nanlaki sa gulat at galit, habang si Lito naman ay napatingin sa dalaga ng may malaking pagtataka. "Mr. Faustino, heto na po ang perang ibinibigay niyo sa akin para manahimik." Ang boses ni Amaryllis ay hindi nanginginig. Ito ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa gitna ng karamihan. "Hindi ko po kailangan ng pera niyo. At Lolo Lito, pakiusap. Huwag kayong pipirma. Mas pipiliin ko pong mawalan ng trabaho kaysa hayaan kayong mawalan ng lahat sa harap ng mga mata ko." Ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa buong restaurant. Ang bawat mata ay nakatuon na sa kanilang lamesa, habang ang mukha ni Faustino ay nagsimulang magkulay lila sa tindi ng pagkapahiya at puot na nagnininga sa kanyang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng restaurant ay tila isang nagbabantang bagyo, mabigat at tila sumasakal sa bawat taong naroroon. Ang mga mata ni Faustino ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay nagkukulay ube. Kulay ube sa tindi ng pagkapahiya, habang ang mga barya at perang papel mula sa sobre ay nakakalat sa ibabaw ng lamesa,
Tila mga saksi sa kanyang nabigong panunuhol, ang bawat boy band at maging ang mga marangyang panauhin sa kabilang mga lamesa ay napatigil sa kanilang pagkain. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa nagaganap na eksena. You insolent woman! You're fired! Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga security at ipakaladkad ka sa labas. Ang boses ni Faustino ay nanginginig sa galit. Ang kanyang bawat salita ay tila isang talsik ng lason. Lito, huwag kang makikinig sa baliw na ito. She's just a failed teacher seeking attention. Pirmahan mo na ito para matapos na tayo. Ngunit bago pa man maabot ni Lito ang ballpen, mabilis na kumilos si Amaryllis. Sa isang iglap, ang kanyang mga kamay na dati ay tanging tray lamang ang hawak ay humablot sa makapal na kontrata mula sa ibabaw ng lamesa. Hindi siya kumilos bilang isang utusan, kundi bilang isang gurong muling nahanap ang kanyang entablado. Itinayo niya ang kanyang likod ng tuwid, ang kanyang paningin ay matatag, at ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng isang uri ng awtoridad na nagpatahimik maging sa mga bulong sa paligid. Lolo Lito, makinig kayo sa akin ng maigi dahil ito ang katotohanang ayaw niyang malaman ninyo. Ang simula ni Amaryllis. Hindi na siya nanginginig. Sa sandaling iyon, ang takot para sa kanyang trabaho ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang nag-aapoy na pagnanais para sa katarungan. Sa ilalim ng ika-4 na pahina, Seksyon 7, ang nakasulat ay hindi partnership. Ang nakalagay rito ay absolute transfer of ownership of all land titles and agricultural assets. Sa Tagalog, Lolo, ibinibigay ninyo ang lahat ng lupa ninyo sa kanya. Sa oras na pirmahan nyo ito, wala na kayong babalikan sa Davao. Magiging squatter kayo sa sarili ninyong farm. Narinig ni Amaryllis ang marahas na pagsinghap ng mga dayuhang investor na nasa lamesa. Ang isa sa mga ito, isang matandang lalaking may salamin, ay mabilis na kinuha ang isa pang kopya ng dokumento at sinimulan itong basahin ng may matinding konsentrasyon. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng pagtataka at unti-unting pagkadismaya habang tinitingnan si Faustino. Napatingin si Lito kay Faustino, ang kanyang mukha ay tila isang lupang unti-unting nagkakabitak-bitak sa tindi ng sakit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Naghahanap ng kahit kaunting bakas ng katapatan sa mukha ng taong itinuring niyang kapatid sa loob ng 3 dekada. Faustino, totoo ba ito? Totoo ba ang sinasabi ng batang ito? Lito, maniwala ka sa akin. Ginagawa ko lang ito para maprotektahan ang investment. Too complicated para ipaliwanag sa iyo ang lahat. Ang pagsisikap ni Faustino na magpalusot ay tila isang desperadong pagkapit sa isang mabuhay na sanga. Sumagot ka ng tapat, Faustino! Ang sigaw ni Lito ay tila isang dagundong na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko dahil iniligtas mo ako noon. Pinagkatiwalaan kita higit pa sa sarili ko. Pero bakit pati ang lupang ipinamana ng tatay ko ay gusto mong nakawin? Sa isang mabilis na pagkakataon, ang kamay ni Lito na magaspang dahil sa pagsasaka ay humampas ng malakas sa pisngi ni Faustino. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umaling-awngaw sa buong silid, sapat na upang mapalingon ang lahat sa gulat. Ang sampal na yon ay hindi lamang galing sa galit, kundi galing sa 30 taon ng pagkakaibigang nila pastangan. Napahawak si Faustino sa kanyang pisngi, ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang mga mata ay nanlisik sa tindi ng puot. Ngunit sa halip na humingi ng tawad o tumakbo, isang malakas at nakatitindig balahibong tawa ang dahan-dahang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tawa niyang iyon ay walang bahid ng pagsisisi. Ito ay puno ng isang uri ng kasamaan na tila isang itim na usok na bumabalot sa kanya. Inayos ni Faustino ang kanyang Amerikana at tumayo ng buong yabang. Tiningnan niya si Lito nang may matinding panghahamak, tila isang peste na kanyang tinatapakan.
You think a slap will change anything, Lito? You're so pathetic. Akala mo ba talaga ay tutulungan kita dahil lang sa utang na loob na yan? It's business, you old fool! Dinukot ni Faustino ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag at inihampas ito sa lamesa. Kahit hindi mo pirmahan ang kontratang ito ngayon, huli na ang lahat. Tandaan mo ang dokumentong pinirmahan mo noong nakaraang buwan nang humiram ka sa akin ng pera para sa mga bagong abono. Iyon ay isang special power of attorney, Lito. Hawak ko na ang titulo ng lupa mo sa Davao at bukas na bukas din, ang bangko na ang kukuha niyan dahil isinangla ko na ang lahat para bayaran ang mga utang ko. Ang bawat salita ni Faustino ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Lito. Ang matanda ay dahan-dahang napaupo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Ang tagumpay ni Amarilis sa pagpigil sa pirmahan ay tila naging isang mapait na panandaliang ginhawa lamang sa harap ng mas malaking trahedyang inihanda ni Faustino. Tumingin si Faustino kay Amarilis nang may mapait na ngiti. You lose, teacher. At ikaw naman, Lito, welcome to the streets. Iniwan ni Faustino ang lamesa na may kasamang malakas na yabag ng kanyang mga sapatos, habang si Lito ay nananatiling nakatulala. Sa kawalan, tila isang punong pinutol ang lahat ng ugat. Napatingin si Amarilis sa matanda at sa gitna ng kanyang sariling takot para sa kinabukasan, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Paano niya itatayo ang isang taong nawalan na ng lahat ng dahilan para lumaban? Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa loob ng bawat buto ni Amarilis habang kinakalag niya ang pagkakabuhol ng kanyang apron sa loob ng locker room. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila mga hakbang ng isang hatol na bitay sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Sa kanyang harapan, nakatayo si Cynthia, ang floor manager, na may mga brasyong nakahalukip-kip at mukhang hindi mababakas ang anumang bakas ng awa. I warned you, Amarilis. Sabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng eksena. Ang boses ni Cynthia ay malamig, walang anumang init ng pag-unawa. Dahil sa ginawa mo, hindi lang si Mr. Faustino ang nagalit, pati ang imahe ng La Corona ay nadamay. People come here for luxury and peace, hindi para makapanood ng teleserye sa harap ng kanilang mga lamesa. You are a liability now. Iwan mo na ang susi at ang ID mo. Hindi mo na kailangang pumasok bukas. Hindi sumagot si Amarilis. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inilalapag ang kanyang ID sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat sentimetro ng plastik na yon ay simbolo ng kanyang huling pag-asa para sa operasyon ng kanyang ina. Gusto niyang magmakaawa. Gusto niyang lumuhod at sabihing kailangan niya ang trabahong ito para mabuhay si Alencio. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng isang malaking bato ng dangal. Hindi niya kayang ibaba ang kanyang sarili sa harap ng isang taong mas pinahahalagahan ang dekorasyon kaysa sa katotohanan. Lumabas si Amarilis ng restaurant na bitbit ang kanyang maliit na bag at ang bigat ng isang madilim na kinabukasan. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan. Ang bawat butil ng tubig ay tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, nakita niya si Lito sa malayo, nakaupo sa isang sementadong bench, nakayuko at tila isang punong pinutol ang lahat ng sanga. Ang matanda ay mag-isa. Bit-bit ang katotohanang ang kanyang nakaraan at kinabukasan ay kapwa ninakaw ng taong pinakamamahal niya. Gusto siyang lapitan ni Amarilis, ngunit anong salita ang maaari niyang ibigay sa isang taong nawalan na ng lahat? Nakarating si Amarilis sa kanilang maliit na barong-barong sa dulo ng isang masikip na eskinita. Ang amoy ng basang lupa at ang usok mula sa uling ng mga kapitbahay ay sumalubong sa kanya. Sa loob, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilya, nakita niya ang kanyang ina na nakasandal sa mga lumang unan, pilit na kumukuha ng bawat hininga. Napaaga ka yata, anak.
Ang mahinang tanong ni Aling Sion, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Dahan-dahang lumapit si Amaryllis at lumuhod sa tabi ng higaan ng ina. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mga palad ni Aling Sion at doon ay tuluyan ng bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nay, wala na po akong trabaho. Sinisanti po ako dahil pinili kong magsalita. Patawarin niyo po ako. Wala po akong dalang pera para sa gamot niyo. Naramdaman ni Amaryllis ang marahang paghaplos ng magaspang at mainit na kamay ng kanyang ina sa kanyang buhok. Tumingin ka sa akin ni Amaryllis. May dumi ba ang iyong mga kamay? May ninakaw ka ba? May sinaktan ka bang tao para sa sarili mong kapakanan? Umiling si Amaryllis habang humihikbi. Kung ganoon, wala kang dapat ihingi ng tawad. Nakangiting sabi ni Aling Sion, bagaman bakas ang hirap sa bawat salita. Mas gugustuhin kong mamatay na kasama ang isang anak na marangal kaysa mabuhay sa tulong ng perang galing sa pananahimik sa harap ng kasamaan. Halika, nagluto ako ng lugaw. Iyan lang ang nakayanan ko, pero malinis ang bawat butil niyan. Naupo ang mag-ina sa harap ng isang maliit na lamesang gawa sa tagping kahoy. Ang usok mula sa mainit na lugaw ay dahan-dahang pumailan lang sa hangin. Ang marahang pagtama ng kanilang mga kutsara sa porselanang mangkok na may mga lamat ay ang tanging himig na namamayani sa loob ng bahay. Sa sandaling iyon, ang simpleng lugaw na may kaunting asin ay tila naging pinakamarangyang piging na natikman ni Amaryllis. Ang bawat subo ay tila gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Isang paalala na hanggat malinis ang kanilang konsensya, hindi sila kailanman magiging tunay na mahirap. Sa kabila ng kapayapaang iyon, ang isipan ni Amaryllis ay hindi mapakali. Naalala niya ang mukha ni Faustino nang sabihin nitong may backer siya. Sino ang taong nasa likod ng isang mapagsamantala? Sino ang nagbibigay ng lakas ng loob sa isang kriminal upang mangapi ng mga mahihirap na magsasaka? Ang misteryong ito ay tila isang itim na ulap na nakabitin sa kanyang alaala. Gabi na nang matapos silang kumain. Habang inaayos ni Amaryllis ang higaan ng kanyang ina, isang hindi pamilyar na kaganapan ang kumuha sa kanyang atensyon. Ang liwanag mula sa labas ng eskinita ay biglang natakpan ng isang malaking anino. Ang tunog ng mga gulong na dahan-dahang humihinto sa putikan ay nagbigay ng isang uri ng panginginig sa kanyang dibdib. Sumulyap si Amaryllis sa maliit na butas ng kanilang dingding na yari sa lawanit. Isang marangya at itim na sasakyan ang nakahinto sa tapat mismo ng kanilang pintuan. Ang mga ilaw nito ay nagniningning, tila mga mata ng isang dambuhala sa gitna ng kadiliman ng eskinita. Ang bawat segundo ng katahimikan pagkatapos huminto ng makina ay tila isang taon ng paghihintay. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at isang sapatos na gawa sa mamahaling balat ang lumapat sa maduming lupa ng kanilang lugar. Nanigas si Amaryllis sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan. Sino ang darating sa kanilang munting tahanan sa ganitong oras? Ito ba ay ang kamay ng paghihiganti ni Faustino o isang bagong pagsubok na hindi pa niya handang harapin? Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng barong-barong ay tila binabagtas ng kaba sa dibdib ni Amaryllis habang dahan-dahan niyang inaabot ang kalawanging trangka ng kanilang pintuan. Ang anino ng dambuhalang sasakyan sa labas ay tila isang itim na tabing na nagpapadilim sa buong eskinita. Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto, ang liwanag mula sa headlight ng sasakyan ay tumama sa kanyang mga mata, sapat na upang mapapikit siya sa silaw. Nang muling luminaw ang kanyang paningin, nakita niya ang isang matanda na dahan-dahang lumalabas mula sa likurang bahagi ng sasakyan. Hindi ito isang maton o tauhan ni Faustino. Ito ay si Lito. Ngunit hindi na ito ang mapagmalaking magsasaka na nakita niya sa restaurant. Ang kanyang barong ay wala na. Pinalitan ng isang simpleng t-shirt na gusot-gusot. At ang kanyang mga mata ay tila dalawang balon ng pagsisisi at pagod.
Lolo Lito, bakit po kayo narito? Ang tanong ni Amaryllis ay puno ng pagtataka, habang dahan-dahan niyang binubuksan ng tuluyan ang pinto upang papasukin ang malamig na hangin ng gabi. Pumasok si Lito sa loob ng kanilang munting tahanan. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng buong mundo. Nang makita niya si Amaryllis na nakatayo sa harap ng kanyang may sakit na ina, ang matanda ay biglang napaluhod sa maduming sahig. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mayanig, at ang marahang tunog ng kanyang paghikbi ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng silid. Hija, patawarin mo ako. Ang boses ni Lito ay basag, puno ng matinding kahihiyan. Dahil sa katigasan ng ulo ko, dahil sa bulag na pagtitiwala ko, nawalan ka ng trabaho. Isinakripisyo mo ang lahat para sa isang matandang tulad ko na hindi ka man lang pinaniwalaan. Patawarin mo ako, Amaryllis. Mabilis na lumapit si Amaryllis at tinulungang tumayo ang matanda. Inalalayan niya ito patungo sa isang lumang upuang kahoy. Lolo, tumayo na po kayo. Hindi niyo po kailangang gawin ito. Ang mahalaga po ay alam niyo na ang katotohanan. Anong katotohanan, Hija? Na wala na akong babalikan? Na ang lupa ng aking mga ninuno ay tuluyan ng lalamunin ng mga utang ni Faustino? Tanong ni Lito. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Wala na akong laban. Hawak niya ang mga papeles na may pirma ko. Sa sandaling iyon, tila nagliwanag ang isipan ni Amaryllis. Bilang isang dating guro na may malalim na kaalaman sa wika at batas, naalala niya ang isang mahalagang konsepto na itinuro niya noon sa kanyang mga estudyante. Ang wika ay hindi lamang para sa komunikasyon, ito ay para sa proteksyon. Lolo, makinig kayo, sabi ni Amaryllis. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng bagong pag-asa. May tinatawag tayong undue influence o labis na impluensya sa batas. Ang pirma ninyo sa Special Power of Attorney ay nakuha niya sa pamamagitan ng panlilinlang. Hindi ninyo nauunawaan ang binitawan ninyong kasunduan dahil sadyang inilihim niya ang totoong kahulugan nito. Ang isang kontratang binuo sa kasinungalingan ay maaring mapawalang bisa. Tila nagkaroon ng maliit na kislap sa mga mata ni Lito. May pag-asa pa ba, Hija? Pero paano? Wala akong pera para sa abogado. Wala na akong kahit ano. Hindi po pera ang kailangan natin ngayon, kundi katotohanan at pagkakaisa. Sagot ni Amaryllis. Kailangan nating hanapin ang iba pang mga magsasaka sa Davao na posibleng biktima rin ni Faustino. Kung marami tayong magpapatunay ng kanyang panlilinlang, hindi tayo matatalo ng kahit anong pirasong papel. Upang pakalmahin ang matinding emosyon sa loob ng silid, naghanda si Amaryllis ng mainit na tsokolate. Ang bawat pag-ikot ng sandok sa loob ng maliit na kaldero ay lumilikha ng isang mabangong samyo na tila isang yakap sa gitna ng bagyo. Inihain niya ito kay Lito at sa kanyang ina na kanina pa nakikinig ng tahimik. Ang pag-inom nila ng mainit na tsokolate sa gitna ng gabing iyon ay naging isang gintong sandali. Ang init ng baso sa kanilang mga palad ay tila simbolo ng muling pagkabuhay ng kanilang mga pangarap. Sa bawat higop, ang pait ng nakaraan ay dahan-dahang napapalitan ng tamis ng pakikipaglaban. Ang barong-barong na dati ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay biglang napuno ng plano at determinasyon. Salamat, Amaryllis. Bulong ni Lito habang hawak ang kanyang baso. Ngayon ko lang naramdaman na hindi pala ako nag-iisa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng ang marahang paghampas ng mga bato sa labas ng kanilang dingding ay magsimulang lumikha ng isang nakakatakot na ritmo. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa putikan ay dahan-dahang lumalapit, hindi lamang isa, kundi marami. Sumulyap si Amaryllis sa labas at nakita niya ang ilang mga lalaking nakasuot ng madidilim na jacket, may hawak na mga kahoy at tila naghihintay ng hudyat. Alam ni Faustino ang tungkol sa pagkikita nila. Hindi hahayaan ng mapagsamantalang kaibigan na muling makabangon ang kanyang biktima.
Naramdaman ni Amaryllis ang muling panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa galit. Lumingon siya kay Lito at sa kanyang ina. Ang kanyang paningin ay puno ng apoy. Ang laban para sa kanilang dangal ay hindi na lamang nasa loob ng restaurant. Ito ay nasa tapat na mismo ng kanilang pintuan. Ang marahas na paghampas ng mga bato sa kahoy na dingding ay tila nagpapakita ng galit ng kadiliman sa liwanag ng kanilang munting tahanan. Si Lito, na kanina lamang ay tila nabuhay muli sa pag-asa, ay muling napaluhod. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng nag-aalab na determinasyon. Amaryllis, itago mo ang nanay mo. Ako na ang bahala sa mga ito. Sigaw ni Lito, ang kanyang boses ay nagtataglay na ng lakas ng isang taong handang ipagtanggol ang kanyang huling sandata, ang kanyang dangal. Hindi po, Lito, hindi na tayo aatras. Mabilis na tugon ni Amaryllis, ang kanyang tingin ay naghahanap ng anumang bagay na magagamit nila bilang panangga. Sa kanyang pagmamadali, ang kanyang paa ay tumama sa isang lumang kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Hindi niya ito napansin noon dahil hindi naman ito mahalaga. Ngunit ngayon, sa gitna ng krisis, tila may kakaibang enerhiya itong bumabalot. Dali-dali niyang binuksan ang kahon. Hindi ito mga lumang damit o litrato. Sa loob, nakita niya ang kanyang dating teacher's portfolio, ang mga dokumento ng kanyang lisensya, mga sertipikasyon at ang mga lumang papeles na nagpapatunay sa kanyang propesyon bago siya na-frame. Sa ibabaw ng mga iyon, merong isang maliit na sobreng hindi niya naaalala kung kailan niya inilagay doon. Ang sobre ay may tatak ng isang law firm sa Davao at ang nakasulat sa labas ay Confidential regarding Faustino's past debts. Lito, tingnan niyo po ito. Bulalas ni Amaryllis, ang kanyang puso ay tila tumalon sa pag-asa. Ito ang isa sa mga papeles na nakuha ko noong tinanggalan ako ng lisensya. May koneksyon si Faustino sa isang malaking kaso ng pandaraya sa lupa sa Davao noon. Ngunit ipinagtanggol siya ng kanyang dating amo. Tiyak na nandito ang ebidensya ng kanyang pagiging kriminal. Sa sandaling iyon, ang mga lalaking nagtatangka na wasakin ang pintuan ay tila bahagyang umatras. Ang kanilang kilos ay nagpakita ng bahagyang pag-aatubili nang marinig nila ang salitang Davao at ebidensya. Alam nila na ang mga tauhan ni Faustino ay hindi handa para sa laban na may kinalaman sa legalidad. Sila ay bayad lamang para sa pisikal na pananakot. Kailangan nating itong ipaabot agad sa mga kaibigan nating investor na taga Maynila. Sabi ni Lito, ang kanyang mata ay muling nagkaroon ng ningning. Ang talino at tapang ni Amaryllis ang tila naging sandata na magdadala sa kanila sa laban. Dali-daling inilabas ni Amaryllis ang lumang cellphone na halos wala ng baterya. Sa kabila ng takot, sinubukan niyang tawagan ang numero ng isa sa mga investor na naitala niya sa kanyang isipan noong naganap ang kaguluhan sa restaurant. Sa gitna ng pagkakalog ng bahay, sa bawat pagyanig ng pader, mas tumitindi ang kanyang pagdarasal na sana ay may sumagot. Pagkatapos ng ilang sunod-sunod na pagpapatunog ng ring, isang boses ang narinig niya sa kabilang linya. Ang boses ng kanluraning negosyanteng puno ng dignidad. Hello? This is Mr. Dubois. Who is calling at this hour? Mr. Dubois, ako po si Amaryllis, ang boy band mula sa La Corona. Kailangan niyo po kaming tulungan. Si Faustino ay isang mandaraya. May ebidensya po kami ng kanyang nakaraang krimen sa Davao. Pilit na itinataas ni Amaryllis ang kanyang boses upang hindi ito lamunin ng ingay ng mga nagwawala sa labas. Sa kabilang linya, naramdaman ni Amaryllis ang sandaling paghinto ng boses ni Mr. Dubois, isang katahimikan na tila nagpapahiwatig ng pagtimbang sa kanyang mga salita. Hindi nagtagal, isang marahan ngunit matatag na tugon ang dumating. Hold on, Miss Amaryllis.
I will send people. Do not engage them physically. Just keep that evidence safe. We will handle this the right way. Nang ibaba ni Amaryllis ang telepono, nakita niya ang paghinto ng mga taong nasa labas. Tila may dumating na ibang sasakyan, mas malaki at mas marangya pa kaysa sa sasakyan ni Faustino. Ang tunog ng mga pinto ng sasakyan na dahan-dahang bumukas ay nagbigay ng isang bagong uri ng tensyon. Hindi na takot, kundi pag-asa na may kaakibat na kaba. Bumukas ang pintuan at tumambad sa kanilang harapan ang mga lalaking nakasuot ng propesyonal na kasuotan, hindi mga thug. Sila ay mga abogado at mga security na may dalang dokumento. Sa kanilang gitna, nakita ni Amaryllis ang isa sa mga investor na nakasama ni Lito, si Mr. Dubois, na may nakasimangot na mukha. Mr. Lito, Miss Amaryllis. Ang boses ni Mr. Dubois ay may autoridad. We investigated Faustino's past immediately after the incident last night. We found out he has a history of fraud using the same tactics. This portfolio you have is the key. We are here to secure your safety and start the legal process immediately. The battle for your land will not be fought with fists, but with the truth. Nang tumingin si Amaryllis sa mga lalaking nasa labas, kasama si Lito na tumatayo, nang matatag sa kanyang tabi, naramdaman niya ang isang init na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ang kanyang mga prinsipyo ay nagdala sa kanila sa isang lugar ng kaligtasan. Ang liwanag mula sa mga sasakyan ng mga abogado ay dahan-dahang nagpalayo sa mga lalaking nagtatangka na wasakin ang kanilang pintuan. Ang mga anino na tila mga halimaw ay naglaho. Pinalitan ng isang bagong uri ng awtoridad na hindi gumagamit ng dahas, kundi ng mga batas at katotohanan. Nakita ni Amaryllis ang isang hindi maipaliwanag na ngiti sa labi ni Mr. Dubois, ang matandang investor na may hawak na folder na naglalaman ng mga litrato ng mga kaso ni Faustino. Your portfolio was crucial, Miss Amaryllis. Wika ni Mr. Dubois, ang kanyang tinig ay may bahid ng paghanga. We did some background checks on Faustino last night after your outburst. The man has a long history of defrauding small farmers in Mindanao. Ang paghahanap namin sa mga lumang kaso ay nagbigay sa amin ng sapat na kumpirmasyon. He is a repeat offender. Si Lito, na nakatayo na ngayon sa tabi ni Amaryllis, ay tila nakatayo sa ibabaw ng isang bundok na tila hindi na niya maaabot. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Mr. Dubois, Amaryllis, salamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran sa pagliligtas ninyo sa akin mula sa sarili kong katangahan. Huwag kang mag-alala, Lito, sagot ni Amaryllis. Ang kanyang kamay ay mahinahong humawak sa balikat ng matanda. Hindi nyo kailangang magbayad. Kailangan lang ninyong ipagpatuloy ang pagtatanim ng kakao ng may dangal at panindigan ang aral na nakuha ninyo. Ang araw ay sumikat na at ang kislap nito sa ibabaw ng mga dahon ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanilang munting tahanan. Ngunit bago pa man sila tuluyang makahinga ng maluwag, isang sasakyan, ang itim na sedan ni Faustino, ang muling huminto sa tapat ng kanilang kalsada. Hindi na may kasamang mga thug, kundi may isang taong tila humihingi ng huling pagkakataon. Si Faustino ay lumabas, hindi na nakasuot ng mamahaling Amerikana, kundi isang simpleng polo shirt na tila hindi na nagpapakita ng kanyang dating kayabangan. Siya ay nag-iisa. Lito, Amaryllis. Ang sigaw ni Faustino, ang kanyang tinig ay walang lakas at puno ng desperasyon. Lumapit siya sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sumusuko. Pakinggan niyo muna ako. Mali ako. Nagkamali ako. Ang utang ko sa mga tao sa Manila. Sobra-sobra na. Wala na akong pera. Lahat ng kikitain ko sa lupa mo ay mapupunta lang sa kanila. Mas pipiliin ko pang harapin ang pagkakakulong kaysa makita kayong magdusa dahil sa akin. Ang pagtatapat na yon
ay tila isang malaking pader na biglang bumagsak. Si Faustino ay hindi humihingi ng tawad para sa kanyang kasakiman, kundi para sa sarili niyang pagkakasadlak sa mga utang na unti-unting pumapalibot sa kanya. Ang kanyang pag-amin ay hindi nagbigay ng ginhawa, bagkus ay nagdulot ng mabigat na awa. Bakit mo ginawa ito sa akin, Faustino? Ang tanong ni Lito. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito, hindi na galit. 30 taon tayong magkaibigan. Ano ang mas mahalaga sa'yo? Ang pera o ang pagiging tao? Ang pera, Lito. Ang pera! Sigaw ni Faustino at sa wakas, ang kanyang maskara ay nahulog. Gusto kong maging kasing yaman mo o higit pa. Inggit ako sa buhay mo, sa tapat mong puso, dahil alam kong kahit gaano ako kagarbo, hindi ko kailanman mabibili ang respeto na nakukuha mo sa simpleng pagsasaka. Sa bawat utang na binabayaran ko, lalo akong lumulubog at wala akong maisip na paraan kundi ang nakawin sa'yo. Ang pag-amin na ito ay mas masakit pa sa anumang pananakit ng katawan. Ito ay isang pag-amin ng mas malalim na karamdaman, ang karamdaman ng inggit. Faustino, sabi ni Lito, huminga ng malalim. Dahil sa ginawa mo, nawalan ako ng pag-asa. Dahil sa ginawa mo, halos mamatay ang nanay ni Amarilis dahil sa trabaho niya. Walang pera sa mundo ang makakabawi sa halos 2 buhay na isinugal mo. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis na ipinatawag ni Mr. Dubois kasama ang isang opisyal mula sa korte ng Davao na may dalang warrant of arrest para kay Faustino dahil sa mga naunang kaso ng pandaraya. Faustino, sumama ka sa amin. Utos ng pulis. Humarap si Faustino kay Lito. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang guhit na lamang ng tao. Lito, gawin mo ang nararapat. Kulungan mo ako. Hindi ako humihingi ng tawad sa'yo dahil alam kong wala na akong karapatan doon. Pero sana, sa kulungan, matutunan ko kung paano mamuhay nang hindi umaasa sa pagpapahirap sa iba. Habang inilalayo si Faustino, ang kanyang huling tingin ay hindi kay Lito, kundi kay Amarilis. Ang tingin niya ay may bahid ng pagkilala sa tapang ng dalaga na nagligtas sa kaibigan niya. Ito ang simula ng paghila ng katarungan. Ang kasamaan ay hindi nawala sa isang iglap, ngunit ito ay natali at dinala sa nararapat na paghuhukom. Lito, paano na tayo ngayon? Tanong ni Amarilis na nakakaramdam ng kaluwagan, ngunit meron pa ring kaunting pag-aalala. Ang mga papeles ng SPA, paano na natin ito babawiin? Huwag kang mag-alala, Amarilis, sabi ni Lito. Ang kanyang mukha ay may ngiti. Ang mga abogado ni Mr. Dubois ay may hawak na lahat ng kinakailangan. Kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa undue influence, hindi kailanman magiging balido ang anumang gawa ni Faustino. Ngayon, ang kailangan na lang natin ay ang tulong mo para sa komunidad. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amarilis na ang kanyang pagpapasiya na isakripisyo ang kanyang trabaho ay hindi nasayang. Ang katapangan ay nagdala sa kanila sa kabilang ibayo ng pagsubok. Ang pag-alis ni Faustino na nakasakay sa sasakyan ng pulisya ay hindi nagdulot ng anumang matinding kasiyahan sa puso ni Lito o Amarilis, kundi isang mabigat na pagpapakawala. Tila masakit na piraso ng nakaraan ang dahan-dahang umaalis sa kanilang buhay. Si Mr. Dubois at ang kanyang mga kasamahan ay nanatili ng ilang sandali, nagbigay ng mga pangako ng legal na suporta upang mapawalang bisa ang lahat ng dokumentong nilagdaan ni Lito sa ilalim ng panlilinlang. Lito, ang mga papeles ng SPA ay agad naming isasampa sa korte sa Davao. Paliwanag ni Mr. Dubois habang inihahanda na ang kanilang pag-alis. Dahil sa mga ebidensya mo at ng mga iba pang magsasaka, at sa kasaysayan ni Faustino, malaki ang posibilidad na mapawalang bisa agad iyan. Ngayon, ang kailangan ninyo ay magpahinga at magsimulang muli. Kami ang bahala sa legalidad.
Naramdaman ni Amaryllis ang bigat na dahan-dahang umaalis sa kanyang balikat. Ang sakit ng kanyang pagkawala sa trabaho ay tila hindi na ganoon kahalaga. Ang paggaling ng kanyang ina ang muling naging sentro ng kanyang isipan. Salamat po, Mr. Dubois. Salamat sa inyong paniniwala sa amin. Tugon ni Lito. Ang kanyang tinig ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Pagkaalis ng mga abogado, ang katahimikan na bumalot sa barong-barong ay hindi na ng kawalan ng pag-asa, kundi ng matagal ng inaasam na kapayapaan. Binalingan ni Lito si Amaryllis. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning. Amaryllis, simula ni Lito. Sa loob ng 2 araw na ito, mas marami akong natutunan tungkol sa katotohanan kaysa sa 30 taon kong pagkakaibigan kay Faustino. Ipinakita mo sa akin na ang kaalaman ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang kasanayan sa pagtatanim. Lumapit si Lito kay Amaryllis at sa harap ng kanyang ina na si Aling Sion, inabot niya ang kanyang kamay. Amaryllis, hindi ko na mababawi ang mga na-delay na operasyon ng nanay mo, ngunit maaari kong gawin ang lahat para makabawi sa iyo. Alam kong isa kang guro at alam ko na ang pinakamalaking pangangailangan ng aming komunidad sa Davao ay ang kaalaman. Ang aming mga anak ay hindi na dapat maloko pa tulad ng ginawa sa akin. Ang taya ng buhay ay tila nag-iiba ng direksyon. Si Amaryllis ay lumuluha muli, ngunit ang luha niya ngayon ay hindi na luha ng paghihirap, kundi ng matinding kagalakan. Gusto kitang imbitahan sa Davao, Amaryllis, hindi bilang isang boy band na kailangan ko, kundi bilang Chief Operations Officer ng aming Cacao Cooperative. Ikaw ang mamamahala sa aming mga kontrata, sa aming mga koneksyon sa mga dayuhan, at higit sa lahat, ikaw ang magiging guro ng aming mga anak. Ang sweldo mo ay higit pa sa nakukuha mo sa La Corona, at kasama na roon ang matitirahan mo para sa'yo at sa nanay mo. Tanggapin mo ito, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mong pangarap na ibinaon mo. Ang taya na ito ay hindi lamang tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang pagiging guro, ang kanyang dangal, ang kanyang pagkatao. Lahat ay ibinalik sa kanya sa pamamagitan ng isang taong halos nawasak niya sana ang buhay. Nang marinig ito ni Aling Sion, isang marahang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Anak, tingnan mo, kahit kailan, ang iyong puso na puno ng katarungan ay hindi ka pababayaan ng Diyos. Tumingin si Amaryllis kay Lito at sa kanilang mga mata, tila may isang hindi pa nasasabing pag-uunawaan ng 2 kaluluwang nagtagpo sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Ito ay isang uri ng koneksyon na higit pa sa romansa. Ito ay paggalang na nabuo sa apoy ng pagsubok. Tatanggapin ko po, Lito, para sa aking ina at para sa lahat ng magsasakang kasing tapat ninyo. Sagot ni Amaryllis, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Pagkaraan ng 1 linggo, naroon na sila sa Davao. Ang hangin ay mas sariwa, ang araw ay mas maliwanag. Ang kanilang munting bahay sa tabi ng bukid ay simple, ngunit puno ng pag-asa. Nagsimula agad si Amaryllis sa kanyang bagong tungkulin. Ang kanyang unang gawain ay ang paglilinis ng lumang bodega at paghahanda ng isang silid bilang isang silid-aralan. Nang sumapit ang unang araw ng klase, ang mga bata ng komunidad ay nagtipon sa ilalim ng isang malaking puno ng kakao. Nagdala sila ng mga lumang notebook at lapis. Nakita ni Amaryllis ang mga mata ng mga bata, ang parehong kislap na minsan niyang nakita sa mga mata ng kanyang mga dating estudyante. Magandang umaga, mga bata. Bati ni Amaryllis, ang kanyang boses ay malambing at puno ng sigla. Ako si Teacher Amaryllis at sa araw na ito, sisimulan natin ang isang bagong paglalakbay. Akayin ko kayo sa mundong hindi kayo maloloko ng kahit sinong tao. Kahit gaano pa ito kagaling magsalita ng Ingles o kahit gaano pa ito kayaman. Sa kanyang tabi, nakatayo si Lito, hindi na bilang isang magsasaka na nag-aalala sa kontrata, kundi bilang isang leader na may pangako.
Ang unang gintong butil ng kanilang pagbabago ay nakatanim na. Ang araw sa Davao ay may kakaibang init. Hindi ang init ng matinding pagsisikap sa ilalim ng sikat ng araw, kundi ang init na nagmumula sa pag-asa. Ang bawat pagpindot ni Amaryllis sa keyboard ng lumang laptop na ibinigay ni Lito ay nagdudulot ng isang malalim na kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Ang dating boy band ay ngayon nakaupo sa isang tanggapan na may tanawin ng berdeng-berdeng bukid ng kakao. At ang kanyang mga kamay ay abala sa pagbubuo ng isang hinaharap na hindi na kailanman malilimitahan ng takot o panlilinlang. Nakatayo si Lito sa labas ng kanyang tanggapan. Pinagmamasdan si Amaryllis habang ito ay nakikipag-usap sa telepono sa isang international supplier. Isang koneksyong siya mismo ang nagtayo sa loob ng ilang linggo. Hindi na ang dating Lito ang kausap ng mga dayuhan, kundi ang matalinong tagapamahala na itinuro ni Amaryllis. Ang kanyang Tagalog ay nanatiling malalim, ngunit ang kanyang mga salitang Ingles na sinasabi niya sa telepono ay tila mas pinag-isipan na nagpapakita ng pag-unlad sa ilalim ng paggabay ng dalaga. Yes, Mr. Schmidt, we guarantee the organic quality of this year's harvest. My operations manager, Amaryllis, has overseen the entire processing chain. We call this batch ang gintong butil ng katotohanan. The golden grain of truth, wika ni Lito, na nagdulot ng isang nakakakilig na ngiti sa labi ni Amaryllis. Ang pagkakaisa nila ay hindi lamang sa negosyo, kundi sa pagrespeto sa katotohanan. Sa kabilang dako naman, ang dangal kakao ay naging isang buzzword sa lokal na industriya. Ang kanilang prinsipyo, walang dayaan, walang panlilinlang, ay naging isang brand na pinagkakatiwalaan. Sa isang hapon, habang nagtuturo si Amaryllis sa kanyang mga estudyante tungkol sa kahalagahan ng pagpili ng tamang salita, isang bata ang nagtanong, "Teacher Amaryllis, bakit po kayo lumipat dito galing sa Maynila? Mas maganda ang mga ospital doon para kay Lola Sion." Nangiti si Amaryllis at ang kanyang tinig ay naging malambot, puno ng pagmamahal. Mas maganda ang kalidad ng hangin dito, anak. At higit sa lahat, mas malalim ang ugat ng pag-ibig at katotohanan sa bawat butil ng lupa rito. Ang nanay ko, siya ay gumaling dahil alam niyang ang kanyang anak ay hindi nagbenta ng kanyang kaluluwa para lang mabuhay. Sa sandaling iyon, nakita ni Amaryllis si Lito na nakatayo sa pasukan ng silid-aralan, hindi nag-iingay, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang magbigay ng lubos na kapanatagan. Ang mga mata nila ay nagtagpo at sa isang sandali na walang salitang binitawan, naramdaman ni Amaryllis ang isang uri ng pangako. Isang pangako na mas matibay pa sa anumang legal na kontrata. Ito ay pangako ng pagkakaisa ng 2 taong nagligtas sa isa't isa mula sa kawalan. Ang tagumpay ay hindi mabilis na dumating, ngunit ito ay matiyaga at matibay, tulad ng mga puno ng kakao na kanilang itinanim. Ang bawat araw ay isang maliit na selebrasyon ng muling pagbangon. Isang taon ang lumipas. Ang dangal kakao ay naghahanda para sa kanilang unang malaking export sa Europa. Nagdaos sila ng isang maliit na pagdiriwang sa bukid, isang simpleng fiesta para sa mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Sa gitna ng masayang kasiyahan, nakita ni Amaryllis ang isang pamilyar na mukha na nakatayo sa gilid, nakatingin sa kasiyahan mula sa malayo. Siya si Mang Teban, ang dating kusinero sa La Corona, na nag-resign kasunod ni Amaryllis dahil sa hindi niya makayanang makita ang kawalang katarungan. Siya ngayon ay kasama ng mga tauhan na naghahanda ng pagkain para sa fiesta. Nang magkatinginan sila, ngumiti si Mang Teban, isang ngiti na puno ng tunay na kagalakan. Lumapit siya kay Amaryllis, nag-abot ng isang plato ng lechon na kasingkinang ng araw. Teacher Amaryllis, salamat sa pagpapatunay na mayroon pa ring katotohanan sa mundong ito. Dito sa Davao, mayroon kaming tunay na pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, habang tahimik na nakaupo si Lito at Amaryllis sa beranda, pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa ilalim ng buwan,
Naramdaman ni Amaryllis ang lubos na pagkakumpleto. Ang kanyang ina ay masigla na at nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ang kanyang karera bilang guro ay muling nabuhay sa mas mataas na layunin at ang kanyang puso ay natagpuan ng isang kanlungan na hindi na kailanman kailangan magtago o matakot. Lito, mahinang tawag ni Amaryllis, hindi na humihingi ng kahit ano, kundi nagbibigay lamang ng pagkilala. Salamat sa pagtitiwala mo. Tumingin si Lito kay Amaryllis at ang kanyang mga mata ay puno ng lalim na higit pa sa pag-ibig. Ito ay paggalang na nabuo sa matinding pagsubok. Ngunit bago pa man niya masagot, tumingin sila sa malayo, patungo sa bukid. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga puno ng kakao ay tila nagliliwanag. Bawat butil ay humahawak sa pangako ng isang masaganang ani, ang ani ng katotohanan.